Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ang pagbabalik ni Mia sa mundo ng mga tao. Pagmulat ni Mia, natagpuan niya ang sarili sa harap ng isang sagradong burol sa bayan kung saan siya dating nanirahan. Hindi siya muling nabuhay bilang tao, kundi isang espiritong nagtataglay ng kapangyarihang lampas sa imahinasyon ng sinuman. Ang katawan niyang espiritual ay nagliliwanag, isang manipis na aninong naglalaman ng di matitinag na lakas na kanyang natutunan sa mundo ng mga espiritu. Hindi pa siya nakakaapak ng matagal sa mundo ng tao, nang maramdaman niya ang bigat ng dilim na nagmumula sa kalapit na bayan. Ang presensya ni Kalintas at ni Mang Cardo ay naroon, mas mabagsik, mas malakas, at mas determinadong sirain ang anumang hadlang sa kanilang layunin. Ang paghanap sa mga tagapagtanggol ng liwanag. Alam ni Mia na hindi niya kakayaning labanan sina Kalintas at Mang Cardo ng mag-isa. Kaya't nagpasya siyang hanapin ang mga taong may kakayahan at pananampalatayang tulungan siyang harapin ang dilim. Sa kanyang anyo bilang espiritu, nagsimula siyang magpakita sa mga taong malapit sa liwanag. Si Elias, isang albularyo sa kalapit na baryo, ay nakaranas ng pangitain tungkol kay Mia noong gabing siya'y namatay. Sa panaginip niya, nakita niya si Mia na hawak ang isang nagniningning na espada ng liwanag. Sa paggising niya, nahanap niya ang isang kakaibang bato sa kanyang mesa, isang sagisag ng liwanag na nagmula kay Mia. Ikalawa, si Angela, isang dalaga na kilala sa kanyang taimtim na pananampalataya, ay biglang nagising isang gabi na may naririnig na boses sa hangin. "Mia," ang sabi niya, "ikaw ba iyan?" Sa kanyang kwarto, nakita niya ang imahe ni Mia na nagtuturo sa kanya ng isang mahiwagang dasal upang patahimikin ang espiritual na enerhiya ng mga nilalang ng dilim. Ikatlo, si Marco, isang mangingisda, ay nakakita ng mga kakaibang marka sa kanyang lambat habang nangingisda sa ilog. Nang lumapit si Mia sa kanya sa anyo ng anino, nahanap niya ang lakas ng loob na harapin ang mga halimaw na sumasakop sa kanilang baryo. Matapos makalikom ng 3 tagapagtanggol, tinipon ni Mia ang kanilang lakas at ibinahagi ang kanyang mga natutunan mula sa mundo ng mga espiritu. "Ang inyong mga puso ay puno ng liwanag," sabi niya. "Ngunit hindi sapat ang liwanag kung wala ang tapang. Ang dilim ay naririto na, at kailangan natin itong harapin ng may pagkakaisa." Ang kanilang unang misyon ay protektahan ang isang liblib na baryo na target na salakayin ng grupo ni Kalintas. Ginamit ni Mia ang kanyang kakayahang lumikha ng mga ilusyon upang linlangin ang mga kalaban. Sa gitna ng misyon, ipinakita ni Mia ang bagong lakas na natutunan niya. Paglikha ng ilusyong pangkalasag. Nagawa niyang balutan ang baryo ng isang ilusyon na nagtatago nito mula sa mga mata ng mga halimaw. Para sa mga kalaban, ang lugar ay tila isang desyertong walang laman. Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, napilit niyang makita ng mga halimaw ang kanilang pinakamasasakit na alaala, na nagdulot ng kaguluhan sa kanilang hanay. Ngunit sa kabila ng tagumpay sa unang misyon, ramdam ni Mia ang mas malalim na panganib na papalapit. Isang gabi, habang nagbabantay siya sa baryo, naramdaman niya ang presensya ni Mang Cardo sa di kalayuan. Lumabas siya sa kagubatan upang harapin ito, ngunit napagtanto niyang isa itong patibong. "Nagbalik ka, Mia," sabi ni Mang Cardo, ang kanyang boses puno ng panlilinlang. Ngunit nagbago na ang laro. Sa oras na ito, ang dilim ay hindi mo na kayang labanan. Biglang sumulpat si Kalintas mula sa mga anino, ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. "Akala mo ba'y kaya mong balikan ang mundo ng tao at tapusin kami? Mali ka. Ang mundo ng mga espiritu ay wala sa aming kontrol, ngunit dito sa mundo ng mga tao, kami ang may hawak ng lahat ng lakas." Napilitan si Mia na umatras, ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa. Alam niyang kailangan niya ng mas malaking hukbo ng liwanag bago niya harapin ang mga halimaw na ito. Sa kanyang pagbalik sa baryo, ibinahagi niya ang kanyang nakita at ipinaliwanag na ang digmaan ay malapit ng sumiklab.
Muling tumingala si Mia sa langit at nanalangin. Diyos ng liwanag, bigyan mo ako ng lakas at mga kakampi upang harapin ang kadilimang ito. Hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang sagot. Hanapin mo ang mga napiling kaluluwa. Ang ilaw ng bawat tao ay nagdadala ng pag-asa. Ang tagumpay ay hindi sa lakas ng isa, kundi sa pagkakaisa ng marami. At sa kanyang paglalakbay, sisimulan ni Mia ang pagtitipon ng mas marami pang tagapagtanggol ng liwanag, mga taong handang sumabak sa laban, kahit na ang kanilang buhay ay nakataya. Ang mundo ng mga espiritu ang naging kanyang gabay, at ang liwanag sa kanyang puso ang kanyang sandata laban sa paparating na kadiliman. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.